Patuloy po akong bumabati sa inyo ng isang pagpalang pagbati at purihin po ang ating Panginoon sa kabila ng ating hindi pagiging karapat-dapat. Tayo po ay patuloy na pinagkakalooban ng pagkakataon na maglingkod at sama-samang magpuri. Tayo po ay hindi na magpapaligoy-ligoy pa. Tayo po ay sisimula, pero bago po yun, tayo po ay dumulog muna sa Panginoon upang maging karapat-dapat ang bawat isa sa ating gagawing paglilingkod. Let us pray. Kabanal-banalan po naming Diyos, ngayon nagpapasalamat sa patuloy na pagbibigay ng buhay at lakas. Hindi lang buhay, kundi kalusugan, kung saan patuloy ka naming mapaglilingkuran sa kabila po ng aming mga karumihan, sa kabila po ng hindi namin pagiging karapat-dapat. Kaya nga po patuloy naming hihingin na nawa ang katwiran ng aming Jesucristo ang siyang patuloy niyong makita sa bawat isa, upang hindi ang karumihan ng aming mga sarili ang mahayag sa inyong harapan. Patuloy niyo kaming biyayaan, kaawaan sa aming gagawing paglilingkod. Tanggapin ito, Panginoon, hindi dahil sa kami karapat-dapat, kundi dahil sa aming Panginoong Jesucristo. At ang patuloy na pakikiisa ng Banal na Espiritu ang siyang maranasan ng bawat isa. Salamat po sa kasiguruhan ng aming mga dalangin, ang kahilingan ay inyong pinakinggan, hindi dahil sa aming mga karapatan, kundi sa bukod tayong karapatan ng aming Jesucristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan, kumusta na po kayo mga minamahal kong kapatid kay Kristo? At ako po'y umaasa saan man po kayong dako naroon, kayo man po ay inaabutan ng programang ito ng hating gabi, hapon, umaga, tanghali, anumang oras. Ang akin pong hinahangad naway patuloy nating nararanasan ang pag-iingat, pagpapala ng ating at pagmamahal ng ating Panginoon. Tayo po ay dadako sa ating nakatakdang pag-aaralan sa umagang ito. Ang pamagat po ay image reflectors. Sabihin, pag sinabing reflectors, ito po ay nagpapakita. Ito po ay kumbaga nagagaya kung ano yung pinagmumula ng reflection, mga kapatid. Okay? So, at sa pagkakataong ito ay hindi po basta-basta reflectors ng kung ano-ano ang ating pag-aaralan, kundi ang pagiging reflectors, okay, o imahe ng Diyos, mga kapatid. Ang sabi po, alam na alam natin itong talatang ito, so God created man in His own image. Daw po, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang wangis. Ang sabi dito, as the culmination of His creation, God made man. Wala pong doon, wala na pong pagtatalo. Yung pinakahuling bahagi ng paglikha ng Diyos, nung ika-6 na araw, nung 7 days of creation ay walang iba kundi ang pinaka-culmination, pinakalundo, after nalikhain ang hayop, ay nilikha ng Diyos ang tao. At hindi niya basta nilikha ang tao, kundi maliwanag na ang sabi po doon, likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis. Okay? At sa pagpapatuloy, why would He do such thing? Bakit kaya ginawa ng Diyos na gawin ang bagay na yun? Alin yun? Nalikhain ang tao ayon sa kanyang wangis. Kasi sa first 5 days, nakita po natin na lahat ng mga bagay ay kanya nilikha, pero isa man doon, hindi po sinabi ng Panginoon na magkaroon ito at sa pagkakaroon nito, dapat ito kawangis natin. Magkaroon ng liwanag at yung liwanag ay maging wangis natin. Magkaroon ng mga tanglaw
sa langit at dapat maging kawangis natin. Pati yung paglikha ng mga puno, ng mga tubig, at lahat ng atin pong nakikita sa ating paligid ngayon. Ni minsan ay hindi sinabihan ng Diyos magkaroon nito at dapat ikaw ay kawangis namin o natin. Wala po. Bukod tanging ang tao ang pinagsabihan ng bagay na ito. Ano ho? Bago likhain na nun, sabi po, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Okay? So bakit kaya ginawa ito ng Panginoon? What was His lacking in His heaven? Ano ba daw ang kakulangan o ano pang kulang sa kalangitan na kanyang pag-aari? There were angels who worship Him. Totoo naman po. Titingnan po natin, nandoon ang mga anghel, talagang siya'y pinaglilingkuran, sinasamba siya, and work for Him. Kumikilos, nagtatrabaho, gumagawa para sa Kanya. And serve Him faithfully. Higit sa lahat, pinaglilingkuran siya nito ng ng buong tapat. Though nakita po natin, later, may parts of angels, may bahagi ng mga anghel ang napunta saan po? Napunta sa kabilang panig na alam na natin kung sino yung kanilang sinamahan. But anyway, ang mga natirang angels ay alam po natin, sinasamba siya, pinaglilingkuran siya, at hindi lang basta pinaglilingkuran, kundi pinaglilingkuran siya ng may buong ng may buong katapatan. We hear of cherubim and seraphim. Nakita po natin yan. Napapakinggan natin, nababasa natin yung dalawang klase ng anghel na yan. Cherubim, seraphim. But only God knows how many other orders of created beings there were before He created us. Pero tama po, no? Kaya Diyos lang ang tanging Diyos lang ang tanging nakakaalam kung ilan pang mga created beings o ano pang mga nilikha niya bago niya tayo likhain. That is why, mga kapatid, nasigway tayo ng konti. Kaya yung mga tao na parang a-amaze sa sinasabi ni Ginang Ellen G. White o Mrs. White na kinikilala nating propetisa, na naniniwala po siya na na meron pang other created being sa ibang sanlibutan ang nilikha ng Panginoon. So, kita nyo, hindi lang din po pala ang ating kinikilalang propetisa ang nag-iisip ng ganito at nagsasabi ng ganito. Sinong nakakaalam na bago tayo likhain, bago tayo likhain ay meron pang ibang mga nilalang na nilikha ang Diyos sa ibang bahagi ng kanyang creation. Only God knows, mga kapatid. Maging ito pong author nitong ating devotional. Again, hindi po Adventist ito, Hindi po Adventist itong author nitong ating binabasang devotional. Maging siya man ay naniniwala na posible na marami pang created beings ang nilikha ng Diyos bago pa tayo. So, hindi tayo nag-iisa sa kaisipan na yon. Sa kaisipan po ng mga Seventh-day Adventist, kung atin pong nabasahin ang sulat ng ating prophetisang si Ginang Ellen G. White, na lumikha rin ang Diyos ng mga created beings sa ibang sanlibutan, pero yun lang, hindi nga po winelcome doon sino? Hindi winelcome doon si Satan. Mga kapatid. So, bukod tanging dito nga sa mundong ito, naging welcome sino po? Si Satanas. Winelcome ng ating unang mga magulang. At sa pagpapatuloy, ang sabi dito, he could have anything he wanted. Maaring magkaroon siya ng mga lahat ng bagay na kanyang na kanyang ninanais. Why humanity? Bakit sangkatauhan? Bakit ikaw at bakit ako? Okay? Sabi dito, have you considered what it means to be made in God's image? Atin ba daw pinagbubulay-bulayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Atin daw po bang pinagbubulay-bulayan ang mga katagang tayo'y nilikha ayon sa wangis ng Diyos? Okay? Gaano daw po natin ito kalalim na na kinukonsider o pinatutuunan ng pansin, mga kapatid? What it means to be God's image. It doesn't mean
were omniscient or omnipotent. Tama po, hindi naman ibig sabihin nun na tayo'y maalam sa lahat o tayo'y makapangyarihan sa lahat. Hindi ibig sabihin dahil tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kung anong meron sa Diyos, meron na rin tayo. Dahil obviously, kung ang tao ay from the very beginning nang sila i-create o likhain ayon sa wangis ng Diyos, ay sila po'y omniscient, ay di dapat nalaman nila na yung sinasabi ni Satanas ay isang panloloko. Di hindi sana sila napaniwala. So, makikita natin, malabo na ang image na binabanggit na ating namana sa Panginoon ay ang pagiging omnipotent o yung pagiging maalam sa lahat. At lalong hindi rin naman hindi rin naman yung pagiging makapangyarihan sa lahat. Omniscience, omnipotent o pagiging makapangyarihan sa lahat. Then obviously, kung ang tao ng likhain ng Diyos ay nagkaroon ng tinatawag na karakteristik o katangian ng pagiging omnipotent, ay di sana, kahit pinalaya sila ng Diyos doon sa hardin, hindi nagawang palayasin sila ng Panginoon, mananatili sila doon, lalaban sila, mga kapatid, ano man ang mangyari. Pero nakita po natin na nang magkasala ang tao ay hindi nagawa ng tao yon. Ano po? Una, hindi siya omniscient dahil kung alam niya, ay hindi na siya naloko. Pangalawa, kung siya ay makapangyarihan din sa lahat katulad ng Diyos, ay nakipaglaban na sana siya. Ano po? Pero nakita po natin na walang-wala po yun saan. Walang-wala po yun sa pinag-uusapan na yung imahe ng Diyos na yun ang atin pong tinataglay. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. At ang sabi dito mga kapatid, it also doesn't mean we're pure and holy. Yan ibig sabihin na tayo na po, dalisay. Ano po? At banal, ang sabi dito. Okay? So, sabi dito, what did He want from us? Anong lalo na nga nung magkasala? Ano hindi na tayo naging dalisay, hindi tayo naging banal. So, ano ang nais ng Diyos mula sa atin? Ano ang kanyang ninanasa? O, ano yung kanyang malalim na pagnanais para sa atin? Okay? So, ang sabi dito, why did He find it meaningful to create a being who resembled in some manner and in some degree Himself? Bakit daw po, no? Bakit daw po nilikha ng Diyos ang isang nilalang na in some manner, konti, mga kapatid, meron, kahit paano, in some manner, in some degree, ay ay nag-resemble o nagiging katulad niya, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Why did He find it meaningful to create a being? Bakit po naging maging makabuluhan sa ating Diyos na lumikha ng isang nilalang na nagre-resemble, o kahit papay nagpapakita ng ilan sa mga ilan sa mga karakteristik o katangian na nasa kanya. And again, obviously, alam na po natin kung sino yung nilalang na yon. Walang iba kundi ang sangkatauhan na doon po tayo nagmula. Of course, tanggap po natin yan. Ang pinagmula ng lahat ng sangkatauhan ay walang iba kundi ang unang tao na nilikha ng Diyos, walang iba kundi ang ating mga magulang na si Eva at Adan. Pero ulitin natin mga kapatid, why did He find meaningful to create a being who resembled in some manner and in some degree Himself? Perhaps, sabi dito, perhaps, maaring the angels cannot feel the pleasure and passion of God. Maaring di daw nararamdaman ng mga anghel, alin po, ang kaaliwan o kaligayahan, mga kapatid, at alin pa po, ang passion, o yung kung ano mga pagnanais, ano ang gustong-gusto na gawin ng ng Diyos. Perhaps they do not know the many kinds of love that God has made us capable of. Maaring hindi nila hindi nila alam ang maraming uri ng pagmamahal na ang Diyos ay ginawa ito sa atin na tayo lang ang merong merong kakayanan
na magsagawa at magparamdam nito. Or perhaps they can express the grief and anger over sin and distractions that we can. O maaring hindi nila nararamdaman ang galit, ang lungkot, laban sa kasalanan at ang kasiraan o kawasakan na idudulot nito sa atin. Mga minamahal kong kapatid. Perhaps there was no one in heaven who knew anything substantial about mercy and grace. Maaring doon sa mga likha ng Diyos, kasama na nga po ang mga ang mga anghel, ay walang nakakaalam kung ano ang kahalagahan ng awa at biyaya. So God made man. Kaya sa mga dahilang nabanggit, kaya nilikha ng Diyos ang tao. Maaring yun po ang mga dahilan. At sa pagpapatuloy ang sabi dito, think about what it means. Okay? Think about what it means to resemble God spiritually. Isipin daw po natin kung ano daw pong ibig sabihin na tayo may minanang katangian ang Diyos. Hindi sa physical. Kasi obviously, hindi rin sa physical. Kasi kung nagkataon, sasabihin natin, dahil nilikha ng Diyos ang lalaki at babae, ang Diyos at nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae at ayon sa kanyang wangis, malamang, ang Diyos, ang kasarian, may panlalaki, may pambabae. Mga kapatid, kaya malabong ang pinag-uusapan po dito ay yung tinatawag na physical na imahe o larawan, larawan o wangis. So, hindi talaga ito yung tinatawag na physical. Kumbaga, absurd yun. Bakit po? Sabi ng Biblia, ang Diyos ay espiritu, mga kapatid, at ang espiritu ay walang laman at walang buto. So, hindi pwedeng physical na physical na anyo ang pinag-uusapan dito, kundi ang na-resemble sa atin ay wala iba kundi yung spiritual. Okay po, spiritual. Kasi kung ating titingnan, yan po, ewan ko lang po sa inyo, sangayon sa pag-aaral, yun pa ang mas nakikita kung saan tayo nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ito po, sa Efeso 4:24, ito po ang ating mababasa, Kaya hindi sa physical na anyo, kundi saan po? Sa mga spiritual, spiritual na katangian ng Diyos tayo, binahaginan ng kung anong meron sa kanyang, meron sa kanyang kalikasan. Ang sabi po dito sa 4, verse 24 ng Ephesians o Efeso, ganito po ang ating mababasa. At dapat ninyong isuot ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So dito, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, kung ang pinag-uusapan ay yung imahe ng Diyos na ating minana, ay walang iba, sa akin pong pag-aaral, ewan ko lang po sa inyo, sa aking pag-aaral, yung image na yan, o yung larawan ng Diyos, kung saan dyan tayo nilikha, ayon sa kanyang larawan o sa kanyang wangis, ay tumutukoy saan? Sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. So, sa madaling salita, hindi absurd na nga po yung tayo nilikha na katulad ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, maalam sa lahat, at kung anumang mga attributes o katangian na Diyos lang ang meron. Kaya nga, for me, at dito rin po sa ating din nabasang devotional book, tayo dito, think about what it means to resemble God spiritually, emotionally. Yun po, doon pwede, spiritual at damdamin, mga kapatid, kasi, again, sa lahat ng nilikha ng Diyos, makita po natin, tao lang po ang nilikha niya, hindi basta niya nilikha, kundi tao lang ang kanyang nilikha na tinatawag nga pong rational being o rational being. Ano pong ibig sabihin ng rational being? Alam nyo na yan, pero sa maaring hindi pa alam ang ibig sabihin ng term na to. Tanging ang tao lang ang nalikha niya sa lahat ng kanyang nilikha
na hindi lang basta may isip, kasi kung papansinin natin, hayop, may isip din yung mga yan. Napapansin niyo po ba? May mga isip din po yung mga hayop na nilikha ng Diyos. Pero bukod tanging ang tao, ang siyang tanging nilikha na hindi lang may kakayanang mag-isip, kundi may kakayanang mamili at mga tuwiran. Dahil ano po? Tao lang. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang may kakayanang ano po? Mag-isip at mga tuwiran. Kaya sa English nga po, ang tawag dyan, the only rational being. Ano po? Tayo lang ang nilikha ng Diyos na may kakayanang mag-isip, mga tuwiran, at magdesisyon. Kaya nga, particular tayo sa tinatawag na meron tayong freedom of choice. Yun nga lang sa kasawiang palad, yung freedom of choice na yan. Yung freedom of choice na yan. Ang angel, meron din yan. Ano po? Meron din yang freedom of choice na yan. Pero ang mga angels ng likhain, never din minention. Ano po? Wala po akong nabasa sa Biblia. Sila din ay merong ano po? Freedom of choice. But never na minention ng Diyos na nalikhain niya ang angel, ay nilikha niya ayon sa kanyang wangis, mga kapatid. Ewan ko lang baka may mabasa kayo, I stand to be corrected. At ako po'y magpapasakop kung may mabasa kayo ng angel ay nilikha saan? Ayon sa wangis ng Diyos. Wala pa po akong nababasa. Ano po? So dito nakikita natin, mga minamahal kong kapatid, na kung meron mang idinidiin patungkol doon sa bagay na nilikha tayo ayon sa wangis ng Diyos, ay walang iba. Tayo po ay, pinagkalooban ng Diyos ng ilang bahagi ng kanyang ano po, ng kanyang attributes. Walang iba kundi alin, spiritually, yun ngang kabanalan, mga kapatid, ano po, katwiran. Okay? Kaya nga sinasabi ng Diyos na bagamat tayo nagkasala na, nasabi ng Biblia, na tayo na po, na tayo ay mamuhay ng may kabanalan. Doon kaya natin yon sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Again, sa tulong pa rin ng biyaya ng Panginoon. Okay? At ang sabi pa rin dito, mga kapatid, emotionally, tingnan nyo po, kung ang Diyos ay nalulungkot, napansin nyo po, na ang tao ay patuloy na gumagawa ng ano po, ng kasalanan, ang sabi po, nalungkot ang Diyos. Nanilikha niya ang tao. So tayo, mga kapatid, totoo lang, di po ba? May kakayanan din tayong ano po, magsaya. Tingnan nyo po, ang sabi po, sa Biblia, isang kaluluwa na nagbabalik loob sa Diyos, nagkakaaliwan o nagkakaroon ng kasiyahan ang buong kalangitan dahil sa pagbabalik ng ano po, ng isang makasalanan. Pero, pag naman nakakagawa ng kasalanan, of course, nalulungkot ang Panginoon. At tayo rin naman po, mga kapatid, tayo rin naman po, nalulungkot din. So, may kakayanan tayong magbunyi, may kakayanan tayong magsaya, may kakayanan din po tayong may kakayanan din po tayong malungkot. At yang mga yan ay ibinahagi sa atin ng Panginoon galing sa ilang bahagi ng kanyang ng kanyang kalikasan. Minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya nga ang sabi dito, mga kapatid, okay, at levels we never fully understand. Maaring din natin lubusang maalaman ng lubos. The angels can worship God. In fact, they do that all day long, where it's always day. Tama po. Mga angel ay may kakayanang sambahin ng Panginoon. At ang katotohanan sabi dito, yan nga ang kanilang ginagawa sa lahat ng panahon. But they can't reflect Him. Ayan. Ganun pa man, hindi pa rin nila hindi pa rin nila may re-represent ang Panginoon o hindi pa rin makikita. Kaya again, challenge ko nga, hindi lang po ako eto nga po sumasang-ayon din po itong author nitong ating devotional book, bagamat hindi po siya Adventist. And again, gusto ko po lang sabihin sa iyo, bagamat hindi po Adventist ang author nitong ating devotional book, wala naman po akong nakikitang danger. Lalong-lalo na po sa mga pangunahing doktrina na ating pinag-aaralan. Safe naman po mga kapatid. So, kita nyo po, ulitin ko kanina sa mga medyo na late, nakita nyo po na siya po ay may kaisipan din katulad ng kaisipan ng ating prophetisang si Ellen G. White na na maaring may mga nilikha pa ang Diyos na ibang nilalang bago pa tayo o bago palikhain ang sanlibutan at kasama na nga sa paglikha ng sanlibutan alin po ang tao nung pumasok ang ika-6 na araw. Ang sabi dito, the angels can worship God. And in fact, they do that all day long where it's always
but they can't reflect Him. Subalit hindi po sila makapag-represent o hindi nila ikakatawan o makakatawan. Ang ibig sabihin, sila yung magiging kinatawan ng Diyos para i-reflect alin po ang imahe o ang wangis o larawan ng Diyos, mga minamahal kong kapatid. At ang sabi dito, only those, bukod tanging alin? Bukod tanging yaong nilikha, sabi dito, only those made in His image can shine His glory back to Him. Yung nilikha niya lang, ayon sa kanyang wangis, ang magluluningning. At ang reflection na ito ay magbabalik sa Kanya. At mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sabi po dito, walang iba kundi tayo. Walang iba kundi tayo yun. Only those. Ulitin natin. Only those. Okay? Made in His image can shine His glory back to Him. It may only be a glimpse or a spark of glory. Maaring kumbaga pag sinabing glimpse, ay patikim, pahapyaw, kakatiting. Mga kapatid, kakatiting, maaring kakatiting. Kasi di natin, kung yung glory ng Panginoon, ang talagang puli mapupunta sa atin, tayo hindi magkakaanuhan po. Tayo hindi magkakakitaan. Kita po natin, lalong-lalo na nga dito sa kalagayan natin ngayon makasalanan. Nakita po natin, ang sino mang makakakita sa kaluwalhatian ng Panginoon, di ba? Kahit si Moses, ay tinakpan pa nga yung kanyang mukha kasi pag nakita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon sa kabuuan, mga kapatid, ay hindi pwedeng makikita niya ito nang hindi siya mamamatay. At nakita natin, nagdaan lang ang Panginoon sa kanyang harapan, tinakpan ang kanyang mata, mga minamahal kong kapatid. At nung siya'y bumaba, yung luningning na yon o yung reflection ng kaluwalhatian ng Panginoon na napunta kay Moses ay naging sobrang liwanag. Mga kapatid, yung kaluwalhatian na yon nang siya'y bumaba, para kumustahin ang kanyang pinangungunahang bayan, nakita po natin, sabi po, patuloy na naglulumningning. Kumbaga, nadaanan lang, pansinin niyo, nadaanan lang ng Panginoon si Moses. Pero yung reflection ng glory ng Panginoon na napunta kay Moses ay talagang isang napakalaking liwanag na nakita ng mga tao nung ang Moses ay bumababa saan po? Sa kabundukan. Kaya mga kapatid, tama ang sinasabi ng ating ng ating devotional. Glimpse lang, katiting, na kaluwalhatian mula sa Panginoon ang ipinagkaloob sa atin, mga kapatid kong kay Kristo. It may only be a glimpse or spark of glory, but millions of His image can make dazzling display from where He sits. Oo, mga kapatid, bagamat kakatiting, tama po mga kapatid, bagamat kahit paunti-unti, alam niyo sabi nga, kahit paunti-unti yan, mga minamahal kong kapatid, kahit paunti-unti, pag pinagsama-sama, pag pinagsama-sama, dadami rin yan. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang challenge sa atin ngayon, uulitin ko po, lagi ko pong sinasabi ito, na hindi porke ako ang nangunguna dito sa inyo, ay iniisip ko kahit konti na ako'y mas matino kaysa sa inyo. Kahit po konti, hindi ko po iniisip po, hindi ko po nilalagay yon sa isip ko, na ako'y mas matino sa inyo. Lahat po tayo mga kapatid ay nangangailangan ng biyaya ng Panginoon. At sa tulong ng biyaya ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid, ako po'y naghahangad, kasama na rin po ako sa sarili ko, ako po'y naghahangad na kahit katiting na kaluwalhatian ng karakter ng Diyos ay makita sa atin. Kasi pag ito po'y nag-reflect kahit paunti-unti, kung nasaan ka man, yang paunti-unti na yan, mga minamahal kong kapatid, ay pag pinagsama-sama, dadami rin yan. Ibig sabihin, saan ka man naroon, kapatid, saan man ako naroon, sikapin lang natin, sikapin lang natin na i-reflect natin sa ating mga buhay
higit sa lahat sa tulong ng kanyang biyaya. Again, inuulit-ulit ko, hindi ko po sinasabing ako'y matino sa aking sarili. Kaya nga, lagi kong sinasabi po, na lagi tayong tingnan sa katwiran ng ating Paiso Kristo. At sana'y ganun din ang hahangarin ng bawat isa. Kinakailangan ganun po ang hangarin ng bawat isa. Kaya nga sabi dito, we are little glory reflectors. Only creatures who resemble the Creator can do that. Tayo daw po yung mga maliliit na kaluwalhatian na magre-reflect o magpapaaninag sa mga tao patungkol sa Diyos na ating pinaglilingkuran. Again, sa ating mga sarili, wala tayong kakayanan na i-reflect ang image ng Panginoon maliban talaga mga kapatid na atin pong i-consider, atin pong pagmumuni-munihan kung ano nga ba ang ibig sabihin na tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang larawan at sa kanyang wangis. Mga kapatid, ulitin ko, hindi ito pwedeng gawin ng anghel kasi hindi nga sila nilikha katulad natin. Tayo lang po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang may kakayanan na kahit sabi nga, glimpse, kahit katiting na kaluwalhatian na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa ating mga buhay ay maipakita natin saan po? Maipakita natin sa ating paligid, maiparamdam natin sa ating kapwa, ay makikita nila ang imahe ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang concrete example na pwede nating ma-share, maipakita sa ating kapwa ang refleksyon ng ating Panginoon sa ating kapwa? Mga kapatid, konting lang po, konting impormasyon at magkakaroon tayo ng idea. Ang gustong-gusto natin po sa Matthew chapter 5 na kabahagi po ng Sermon on the Mount ay yung Matthew chapter 5 verse 48 na nangsabihin ng ating Panginoon Kristo sa English nga po, lalo sa King James Version, be ye therefore perfect because your Father in heaven is perfect. Kayo nga'y magpakasakdal sapagkat ang inyong amang nasa langit ay sakdal. So, syempre po, yun ang ating gagayahin dapat na reflection o karakter sapagkat ganun nga ang Diyos na lumikha sa atin. Pero bago po yung verse 48, may mga binanggit ang ating Panginoon Kristo na dapat natin i-consider para nga masabi na tayo po'y talagang nire-reflect natin o nagre-reflect sa atin ang karakter ng Panginoon. Simple-simple po mga kapatid, ang sabi po dito. Simple pero mahirap talaga kung hindi natin hihingin ang biyaya ng Panginoon, tulong ng Panginoon. Sa ating mga sariling kakayanan, maaring o hindi talaga natin magagawa ito. Bakit po? Sabi, narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Normal na ibigin mo yung iniibig mo. Pero kaaway mo ay iyong kamumuhian. Di po ba mga kapatid? Normal po yun. Normal sa atin yun. Kung sinong galit sa atin, malamang sa malamang galit na rin po tayo sa kanila. Pero ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Tingnan nyo po. Pwede ba natin sabihin, unfair ka naman Panginoon? Unfair ka naman Panginoon? Yung ibigin ko lang, yung talagang umiibig din sa akin. Yung mga kaaway ko, mahirap po talaga mga kapatid. But unless na magkakaroon tayo ng ganitong karakter, ay hindi natin maipapakita ang refleksyon ng imahe ng Diyos kung saan nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at kanyang larawan. Kaya ngayon, isa ito sa pwede nating kahit glimpse, kahit ipakita natin. Yung kaaway natin na kinamumuhian natin dati, dahil ngayon ay naunawaan mo na ikaw ay refleksyon ng imahe ng Panginoon, ay hindi na lang sila aawayin, kundi mamahalin. Ipanalangin pa nga. Yung iba nga, ipinapanalangin ng kaaway, pero papanalangin, mamatay ka na sana, mabangga ka, wag ka nang, mga kapatid, di ba? Hindi ganon ang pagpapanalangin sa kaaway. At paano natin masasabi na itong bagay na ito ay hindi unfair?
na parang inuutos sa atin na ibigin ang ating kaaway, samantalang ang Diyos, pinapakita na sa karakter ba ng Diyos? Abay mga kapatid, tingnan niyo po, ano nga ang sabi? Kung ang Diyos ang masusunod, ano po ang sabi? Wala siyang gustong mapahamak. Wala siyang gustong mapahamak. Ha? Kundi ang masama ay sabi ay magbago. Oh, gusto ng Diyos na ano ang masama? Yung matitigas ang ulo, yung mga lumalaban sa Kanya. Ha mga kapatid? Ay ano? Ay magbago. At alam na alam po natin yan mga kapatid. Romans 5:8. Ano ang sabi? Ano ang sabi? Kaya hindi natin pwedeng sabing unfair ang Panginoon. Ano? Hindi natin pwedeng sabihin unfair ang Panginoon. Inuutosan tayong ibigin ang kaaway. O ito po, Romans 5:8, ano po? Ipinakita ng Diyos ang lubos na pagmamahal sa atin. Doon sa panahon na ano, na tayo'y mga makasalanan pa, mga kapatid. Kahit hindi pa tayo nananampalataya, kahit kaaway pa ang turing natin sa Diyos, pero sa ganung kalagayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sa ganung kalagayan, ipinaramdam na ng Panginoon. Pinaramdam na ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya, isa sa basic na pwedeng maipakita natin ang refleksyon ng imahe ng Diyos sa ating buhay. Ang sabi dito, dati kung may kaaway kayo, kamumuhian nyo. Ngayon, anong sabi? Ang kaaway nyo, ha? Ang kaaway nyo ay ano? Ay inyong ano? Inyong mamahalin, ha? Ngunit sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, okay? Ibigin nyo ang inyong ano? Ibigin nyo ang inyong kaaway. Ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ipapanalangin ba natin sila, mga kapatid? Yun na nga, baka pinapanalangin natin. Lord, yung umuusig sa akin, sana matigok na. Nako, mga kapatid, hindi po magre-reflect sa atin alin ang karakter ng ating Panginoon. Tandaan, inibig tayo ng Diyos kahit nang tayo'y makasalanan pa. Ibig sabihin, kaaway pa. Tingnan niyo po. Tingnan niyo po. So, ganon. Ang gusto ng Diyos na ipamana sa atin dahil nilikha tayo saan? Nilikha tayo ayon sa kanyang wangis at sana nga mag-reflect kahit glimpse nga, katiting ng kanyang wangis ay ano po, ay mag-reflect sa atin. Ano pa ang sumunod? Ha, mga kapatid? Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway, ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay, ngayon po, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong ama na nasa langit. Sino na po? Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din naman sa masasama, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sa madaling salita, mga kapatid, wag lang tayong maging mabait. Wag lang tayong magpakita ng kabutihan doon sa mga taong nagpapakita ng kabutihan sa atin. So kung papaanong ang Diyos ay nagpapaulan sa masasama at matuwid, nagbibigay ng init ng araw sa masama at matuwid, naway ganon din po tayo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, bilang nilikha ng Diyos. Tayo, ayon sa kanyang wangis, ay matuturin nating mahalin, pahalagahan, pagmalasakitan, pati ang mga taong hindi tayo pinagmamalasakitan, pinahahalagahan, at higit sa lahat, inaaway pa nga. Ha, mga kapatid? So, pag ginantihan natin sila ng ayon sa kanilang pagtrato sa atin, ang tanong, papaanong nakita sa atin ang imahe ng Diyos? Wala, mga kapatid. Wala silang makikitang image ng Diyos sa atin kung ibabalik natin sa kanila kung anong klaseng treatment ang ginagawa nila sa atin. Ha, mga kapatid? I have so much to say. Marami pa akong gustong basahin talata, pero sana sapat na ito. Pero itutuloy lang natin, mga kapatid. Itutuloy lang natin ng konti na lang. Kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala pa ang inyong maaasahan? Tingnan nyo. Kung nagmamahal lang sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala pa ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis o sa ibang translation, ng mga makasalanan? Ng mga taong wala pa sa Panginoon? Totoo naman. Kahit mga holdapper, snatcher, karnapper, rapist, marunong magmahal sa mga taong minamahal nila. Mga anak nila, of course. Walang pinagkaiba yan. Holdapper man yan. Pinagmamalasakitan niya yung kanilang anak, mga kapamilya. So, kung ganyan lang ang ating ipapakita, sabi, wala tayong pinag-iba.
sa mga masasama o sa mga makasalanan. Kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit? Ha? Anong ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Tama. Kung yung kabati nyo lang ang inyong binabati. Oh. Ano sabi? Ano pang higit nyo sa kanila? Wala. Wala kayo may papakitang image ng Diyos. Hindi mo maire-reflect. Walang refleksyon ng imahe o wangis o larawan ng Diyos sa atin. Kasi nagagawa nga rin yan, pati ng mga hintil. Nagagawa rin yan ng mga taong hindi nananampalataya at naniniwala sa tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya nga ang sabi, kaya maging ganap kayo, be ye therefore perfect, gaya ng inyong Ama na nasa langit. So ayan mga kapatid, mga konting mga konting kaalaman. At malamang alam nyo na rin po ito, pero paalala na lang po muli sa atin, na itong mga bagay na ito, sabi nga, bagamat tila katiting lang, o parang spark lang, mga kapatid, tila spark lang, pero kahit konti yan, kung tayo po ay nagsasama-sama, yang paunti-unti na yan, kung ating gagawin ang mga bagay na nais ng Diyos, saan mang dako niya tayo, sabi nga, hinayaang tumira, saan mang sulot ng mundo ka naroon ngayon, kung ito po ay makikita sa atin kahit paunti-unti ay nagiging nagiging liwanag tayo. Nakikita yung refleksyon, yung imahe ng Diyos sa ating sa ating mga buhay. At sabi dito, mga kapatid, we are little glory reflectors and only creatures who resemble the creators can do that. Ha? Mga kapatid. That's perhaps, sabi dito, sa malapit na pagtatapos, that's perhaps why sin so angers a holy God. Maaring yun ang dahilan bakit bakit ang Diyos o ang kasalanan ay nagiging, nagagawa nito na ang Diyos ay talagang magalit, mamuhi. Ha? Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Not only it is unlike Him, hindi lang kasi ito katulad niya, mga kapatid, talagang malayo ang Diyos, yung karakter ng Diyos sa kasalanan o pagiging makasalanan. Kaya nga galit na galit ang Diyos sa kasalanan. He hates the sin but He loves the sinners, mga kapatid. Munghi-munghi siya sa kasalanan pero purihin ang Panginoon sapagkat kahit papano sa pagkamuhi niya sa kasalanan ay minamahal niya pa rin ang makasalanan. Kaya nga, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have an everlasting life. Muhi siya sa kasalanan pero ibinigay niya, ipinagkaloob niya ang kanyang natatanging anak nang dahil sa ating mga makasalanan. Tama rin po, He hates the sin but He loves the sinners. Pero alam niyo po mga kapatid, sa totoo lang, ulitin ko po, ako po, ulitin ko ito sa inyo. Huwag niyo pong ilalagay sa inyong isipan na porke ako nagsasalita rito, ako'y mas banal sa inyo. Sa tulong ng biyaya ng Panginoon, marami pa tayo ini-struggle sa buhay na gusto nating malampasan sa tulong ng biyaya ng Panginoon. Dahil pag nangyari mga kapatid, sa ayot sa gusto natin, mahal ng Diyos ang makasalanan kung totally pagdating ng panahon hindi tayo makakabitaw sa kasalanan. Gustuhin man ng Diyos na tayo ipagsama niya sa kanyang kaharian. Alam din po natin na may mga tao talagang mapupunta sa impyerno dahil saan? Dahil sa pinili nilang mapunta ron. Dahil sa patuloy nilang panghahawakan saan? Sa kasalanan. But purihin ang Panginoon dahil hanggat may pagkakataon, narito po tayo, purihin ang Panginoon na isang Diyos na bagamat munghi-munghi sa kasalanan sapagkat hindi nga ito ang karakter ng Diyos. Hindi ito ang nagpapakilala sa Diyos na kabaliktaran ng karakter ng Diyos na lumikha sa sangkatauhan na lubha niyang minamahal. Again, that's perhaps why sin angers holy God. Not only it is unlike Him, it is such a tragic loss. Totoo po yun, mga kapatid, Grabe talaga, It represents, mga kapatid, makinig, it represents, kumakatawan daw sa ito,
a wasted opportunity to shine glory. Tama po. Di ba? Pag nagagawa nating kasalanan, ay tingnan nyo, kahit ikaw lang nakagawa, nakakalungkot, ano ho? Pag ikaw lang nakagawa, oh, ito kasi ang kiniklaim mo, tapos iba nagawa mo, ikaw lang nakagawa, sasabihin ng mga taong nakapaligid, akala ko ba, ang mga sabadista, oh, kita nyo, di ba? Ikaw lang gumawa. Pero, sino nadamay? Damay lahat. Okay? O, mga kapatid, ano po? Ikaw lang gumawa, damay lahat. O damay ang karamihan. Kala ko mga sabadista, hindi lang itong sabadistang pulpul na Richard na ito, mabuti kung ikaw lang, ano ho? Diba? Hindi, kala ko ba mga sabadista, minanga na. O, dahil po sa kagagawan, at hindi natin, ano po, na-represent ang Diyos ayon sa kanyang, ano po, ayon sa kanyang, ano po, sa kanyang wangis, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Okay, again, it represents wasted opportunity to shine glory. Sa halip na ano po, ating, kumbaga, maipakita, magluningning ang ating liwanag sa kanila. Tama, ang sabi ni Ate Nida Manalang at ni Sister Angelina Bautista Robeso, tama, dapat maging Christ-like. Lahat, kahit mahirap mahalin ang kaaway, ipanalangin natin. Ay, totoo naman po talaga. Kasi kung hindi, mamawalan tayo ng pagkakataon na talagang ma-reflect o mag-reflect, sumilay sa atin o maninag sa atin alin po ang imahe o ang karakter ng Diyos na ating pinaglilingkuran. At ito, mga kaibigan at mga kapatid, sabi, it clouds the mirror that would reflect the image of God. Baga, nalalambungan nito, natatabunan nito, alin po, ang pagkakataon na maipahayag alin po ang wangis o ang karakter ng ating Panginoong Diyos. At sa malapit na pagtatapos, but God has cleansed us up. Ano po? But God has cleansed us up. Mahalit ng Diyos sa tayo ay tawag dito, nilinis ng Panginoon. Ano po? Nilinis po tayo ng Panginoon. Ay, ako mga kapatid, sa totoo lang, kung hindi ko po inaaring, siguro napapansin nyo, sa aking panalangin, kahit sa ating mga opening prayer, kahit sa closing prayer, dahil ko pong sinasabi mga kapatid na lagi tayong titingnan sa katwiran ng ating Panginoong Kristo. Kasi kahit po pag tinitingnan ko ang sarili ko, yung karumihan ng sarili ko kumpara sa katwiran ng Panginoon, ako po talaga hiyang-hiya sa Panginoon mga kapatid. Inaamin ko po na ako'y may kahinaan na hindi kayang mapanagumpayan maliban sa biyaya ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo po'y magtulungan, magdalanginan sa isa't isa. Sana sa biyaya, sa awa ng Panginoon, ay patuloy niya tayong tingnan sa katwiran ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, ito pong aking gumagaralgan ng boses ngayon ay hindi po ito boses ng kadramahan o ano, kundi ito po ang aking totoong nararamdaman sa aking sarili. So, kakalungkot sa Panginoon na nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Pero minsan o gaano kadalas ang minsan na hindi natin siya na i-represent o hindi natin siya nagagawang ikatawan ng maayos ayon sa kanyang pagkatawag sa atin. Mga kapatid, hoping na anumang merong mga struggle sa ating buhay para tayo po ay lubusang magliwanag. Hoping na talagang bago mahuli ang lahat, mga kapatid, bago mahuli ang lahat, ito po'y mawala sa ating mga buhay. Ulitin ko po, yung isipin, dahil sa ako'y nangunguna sa ating pag-aaral, ako po'y mas matino kaysa sa inyo. Kahit konti, wala po akong ganong kaisipan. Ang akin po pong hihilingin sa inyo ay isama nyo po rin ako. Kasama ko rin kayo, magdalanginan po tayo sa isa't isa.
na lubusang makita sa atin ng ating Panginoon. Lubusang makita sa atin ng ating Panginoon ang kanyang imahe, yung kanyang imahe sa ating mga kapatid. Kabila ng ating mga kahinaan. Ano po? Yan ang ating mga kahinaan. Purihin ng Panginoon sa kabila ng ating karumihan, tayo kanyang nililinis. Ang sabi ito, He revealed His image exactly in Jesus and has put Jesus' Spirit within us. Tama po, ang ating Jesucristo, alin daw po ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Ano po yun? Ang ating Jesucristo, ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At ang Diyos ay inilalagay sa atin, alin po, yung kaisipan na yan. Yung espiritu ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Kung tayo po'y magpapasakop lamang ng lubusan. Mga kapatid, kaya nga ang mga unang alagad ay tinawag na mga Kristiyano sapagkat nalaman ng mga tao na sila'y tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo. At purihin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran sapagkat yang Kristo na ating natutunan ng mahalin ay talagang siya ang taong nabuhay sa mundong ito na tunay na nagpakita ng larawan ng Diyos na hindi nakikita. Siyang nagpakita, siyang nag-reflect. At hayaan niyo pong bago tayo lubusang magtapos, ay babasahin ko po ang Colossians chapter 1, verse 15, mga kapatid. Ang sabi po dito sa Colosas 1:15, ito po ang ating mababasa. Si Kristo, mga kapatid, ang sabi po rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Ang sabi, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Kaya nga sabi ng ating Jesucristo, nang tinatanong ni Felipe, John 14, Panginoon, pakita mo sa amin ang Ama, sapat na sa amin. Pero nang sabi nating Jesucristo, matagal nyo na akong nakakasama, pero hindi nyo pa nakikita ang Ama. It doesn't follow, hindi ibig sabihin nating Jesucristo na siya na yung Ama. Kundi, matagal na silang magkakasama pero hindi pa rin nila alam na ang ginagawa ng ating Jesucristo ay reflection ng karakter ng Diyos. Mga kapatid, so hoping na dahil na nasa atin ang Espiritu ng ating Jesucristo ay tunay na mag-reflect, tunay na makita sa atin makita sa atin ang karakter ng ating Panginoon. At ang sabi dito, in Adam, we were made in God's image. Kay Adan, tayo po'y nilikha ayon saan? Ayon sa wangis ng Diyos. In Jesus, we are remade. Kay Adam, tayo po'y nilikha ayon saan? Sa wangis ng Diyos. Subalit sa ating Panginoon Jesucristo, tayo muling nilikha in His image. 2 Corinthians 3:18, na kung ano nga po ang sinasabi doon, by beholding, we become changed, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kung doon lang tayo nakatutok, kaya pakiusap mga kapatid, ang atin pong tutukan, ang atin pong pagtuunan ng pansin, ay hindi yung ating kapwa. Kasi kung ang ating kapwa, malamang sa malamang matisod lang din po tayo. Ano po? Yung ating kapwa, malamang sa malamang, ay matisod din lang po tayo. Minsan may nagkwento sa akin, hindi ko alam ito, dumating sa akin yung informasyon just this Sunday, na meron palang mga, anyway, hindi ko siya kilala, pero meron daw po tayong magaling na scholar, no? Talagang ang galing niya magpaliwanag ng Daniel and Revelation. Pero sa Singapore daw po ito nangyari. Nung pumunta sa Singapore, ay nakita po ng mga kapatid na pagkatapos mag-lecture ng Daniel and Revelation, nakita nila doon sa isang sulok ang napakagaling na pastor na ito ay nakita nilang naninigarilyo. Nagtakay mga kapatid, di ba ito si pastor? Mga kapatid, wag po ang ating kapwa, ang ating hangaan, yung ating tutukan. Tutukan po natin mga kapatid, tutukan po natin ang ating Jesucristo. Kasi pag doon kayo tumingin, pag kay Kristo kayo tumutok, mga kapatid,
sigurado magre-reflect sa atin ang karakter ng ating Panginoon. By beholding, sa patuloy nating pagtingin, sa patuloy nating pagtanaw sa ating Jesucristo, ang sabi nga, by beholding, we become changed. Tayo po'y nababago. Ano po, mga minamahal kong kapatid kay Kristo? Kaya ayan, again, in Adam, we were made in God's image. In Jesus, we are remade in His image. 2 Corinthians 3:18. So, pakiusap, reflect Him well. Atin pong sana'y maaninag sa atin ng mabuti, ng maliwanag, ang wangis, ang karakter ng ating Panginoon. O yan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtutok, patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At muli, purihin ang Panginoon, na matindi po tayo karapat-dapat. Subalit, salamat sa kanyang patuloy na pagkakaloob ng kanyang biyaya para sa atin. Ako po'y nananalangin at hinahangad ko na naway nakinabang po tayo sa ating pinagsasamahang pinagsasamahang pag-aaral. So, gusto ko lang batiin, titingnan ko lang po muna rito mga kapatid. Hindi ko po nakita kasi kanina, pero babatiin ko yung team ng UMAC. Nandito na ba ang aking kapatid na si Dave Thompson? Kasi yung mga taga-University of Makati, habang sinusundo ito ng aking kapatid, yung kanyang mga boss dyan, okay, sa University of Makati ay nanunood. No choice sila kasi yung kapatid kong si Dave Thompson pinanunood po itong ating program. Okay, at thank you rin tol kung nandyan ka. Hindi ko sure kung nandyan pa kayo. Tinitingnan ko dito sa ating mga comments. Hindi ko sure kung nandyan pa kayo. But anyway, thank you so much tol kung nanonood at ang iyong mga kasamahan dyan. So far, hindi ko nakikita dito sa ating camera. Okay. Ano po ang title ng book? Joanne Lucin Integro ay po ito, Worship the King by Christy Green. Worship the King by Christy Green. Meron pa po tayong isa rin nandun, siya rin po ang author nitong devotional. Okay? So titingnan po natin again, so hoping na makita natin, lalo na kasi ito pong ating mga nagpapasalamat na appreciate ko po yung panunood. Do mukhang no choice naman, pero anyway, thank you so much sa Team UMAC na kasama ng aking mga kapatid. Okay? So sana makita ko rito. Nag-comment ang kapatid kong si Dave Thompson. Unahin po natin yon kasi bumababa po sila. Bumababa po sila. Mga bago dumating siyempre sa University of Makati, dapat mabati ko na. But anyway, so far dito ay hindi ko nakikita pa. Hindi ko pa nakikita. Hanapin nga po muna rin natin. Mga kapatid, pahintulot nyo. Pahintulot nyo po. Ang makita ko dito. Okay, wait lang po Hanapin ko lang yung pangalan ng aking kapatid na si Dave Thompson. Kung wala sa watch party, wala rin po sa camera, at wala dito sa ating monitor, ay pasensyahan. Okay. So, wala po. Wala pa. Sana magpakita. Ngayon, wala po wala. But anyway, tol, kung nasa biyahe kayo at nanonood kayo, pakisabi na lang po sa iyong mga kasamahan dyan sa University of Makati na isang mapagpalang pagbati ang aking patuloy na ipinapaabot sa inyo. Keep safe kayo sa Team UMAC na pinaglilingkuran ng aking kapatid, UMAC, University of Makati. Maraming salamat po sa inyo, sa inyong pakikiisa rin sa ating programa habang kayo bumabiyahe. Okay, so puntahan po uli natin sino-sino itong mga nasa watch party. Okay, ang nandito, mga kapatid, ay walang iba kundi sino-sino. Sino-sino? Okay. Nanguna, Sister Leia Salapare, maraming salamat po.
So, mag-asawang tinuturing ko ng anak, Gwen at Calvin Monteseben dyan po sa Puerto Princesa, Palawan. At anyway, bago po pala tayo lubusang maghiwa-hiwalay, muli po ako makikiusap sa hindi naman po kalabisan, paki-follow nyo po, paki-like, paki-share ang ating Facebook page Paglapit kay Kristo. So, please follow, like, and share. At nandiyan din po sa ating comment section ang ating YouTube channel. Kung mamarapatin nyo naman po, paki-subscribe naman po. Sa hindi marunong mag-subscribe katulad ko, ay patulong po kayo sa inyong mga kamag-anak dyan, o maaaring mas alam niya ng inyong mga anak, katulad ko, yung mga nag-operate po nitong aking mga ano na to, ay yung aking bunso, si Dingding. So patuloy po kayo, patulong po kayo sa mga nakakaalam mag-subscribe. At i-hit nyo po yung notification bell para po tayo, para po tayo laging updated sa ating ginagawang mga pag-aaral. So maraming salamat. So, balik tayo, Sister Lucy Dunged de Guzman, Kuya Emmy Sumawang Jr. Kuya Emmy, thank you so much. Thank you so much sa luwag na uli ang biyahe ha, yung aking bigas dyan, dyan po sa Santiago, Isabela, pauwi yung sako-sakong bigas dyan, Kuya Emmy. Naimbag na bigat, Kuya Emmy Sumawang Jr. Dorothy, nako, si Dot, Sister Dot, Ortigas Sabianes. Hello, pa-shout out. Tulog pa lang po ako. Good morning po dyan. Watching from Vatican City, Rome. Nako. Dot, nako, gising ka pa ba? Maraming salamat sa panonood, Sister Dorothy Ortigas Sabianes. Itong Sister Dorothy, mga hindi po nakakilala, yung asawa niya si Brother Joel, yun po ang may-ari ng tricycle na una kong pinag-drivean dito po sa amin. Yan, kaya super close din talaga sa akin. Hindi na ibang tao rin sa akin itong mag-asawa. Brother Joel at Sister Dorothy Ortigas Sabianes na nasa Vatican City sa Roma. Opo. Pani Doria, good morning, Brother Richard Thompson. Even here in Canada is good evening. Bakit po hindi kayo nakasama sa Rizal SDA Church, Excelion Farm sa Nagcarlan? Ay, may po ako, Sir Doria. Gusto po namin yon. Pero si Sir Fanny, ako po'y nasa Tanawan, Batangas. Kasi alam nyo po, hindi po talaga kami madalas nagsasama-sama, lalong-lalo na ngayon na may mga open up ng churches. Kahit noon pa naman po, bago mag-COVID, hindi po kami laging magkakasama. Nasa Tanawan, Batangas po ako naglingkod. Sila Brother Johnson at sila Pastor Jumel ay doon naman sa Nagcarlan. So, I hope na intindihan nyo po para mas maraming mapaglingkuran. Salamat, Sister Fanny Doria. Wilma Evie Malyari, maraming salamat sa iyo, kapatid. Diyan naman po yan sa tawag dito, sa Tagbiliran, Bohol. Naalala ko po ang kanyang lugar. Sister Ninita Garcia, maraming salamat po. Dindo Hernaldo, maraming salamat sa iyo, kapatid. At si Sister Marites Hermosora, nandyan sa Japan. Ohio! Di ba? Ohio, gozaimasu! Ayun, hindi na kunbal. Ohio, gozaimasu. Maraming salamat, Sister. Magandang kapatid na Marites Hermosora. Ayan na. Dave, andito pala. Good morning. Nakikinig ulit kami. Naku, nandyan pa ba kayo? Dr. Sabater. Okay. Ma'am Jo, Jen, Beth, and Sir Buddy. Thanks. God bless. Naku, ba't hinahanap po kanina? Hindi ko makita. Kung kailan din na hinahanap, naku po, talaga naman. Tol, sana po napakinggan pa nila Dr. Sabater, Ma'am Jo, Ma'am Jen, Ma'am Beth, at si Sir Buddy. God bless you more. Tol, at dyan po sa mga kasamahan mo sa Team UMAC, University of Makati. Salamat po. Sister Crisel Bakubak, maraming salamat. Good morning. Maricela Rivera, good morning din po sa inyo. Nanonood sa Tokyo. Ohio, gozaimasu, Sister Maricela Rivera. At patatalo bang Australia? Nandiyan ang Sister Delma Velo Rosario. Okay? Sister Delma Velo Rosario, thank you so much. Patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At ang Team Australia natin, batiin ko ng lahat. Nakita ko kanina, nanonood na si Ate Joylyn. At of course, mawawala ba ang kanyang pinakamamahal na asawa, Kuya Norman Milarpes. Ate Joylyn, Kuya Norman and family, thank you so much. Brother Abby Andales, na hindi man nakakapanood ng live, laging pinanonood ang replay ng ating bawat broadcast. Sister Gretchen Magbanwa Abiniel, Sir Marilu Babatid, Tita Carmen Brown, Tita Nonata Thompson, I love you, Tita. Ingatan po ang iyong kalusugan. At sino pa yung nandyan sa Australia? I think na wala na po akong nakalimutan. Kaya sa ating Team Australia, maraming salamat po sa inyo, ha? Sa pangunguna mo rin, Sister Delma Baylor Rosario. Sister MJ Pablo,
Sister Lucio Dungo de Guzman, amen, nakita ko po si maraming salamat po, mabalik ang kapurihan sa Panginoon, Sister Lucio Dungo de Guzman. Jessie Flores, magandang good AM po, sabay ng almusal ang devotional message. God bless po. Purihin ng Panginoon, Brother Jessie Flores. Sister Nimpa Subong, top fan sharer, maraming salamat. Sister Vicky Abilino Roy, maraming salamat din po. Marivic Istanyo Paulete, maraming salamat po sa inyo. Ariel Macalino Omel, good morning din po. Sister Myrna Ortiz Luis, maraming salamat. At si Sister Castle Janet, God bless you more, Sister Castle Janet. At ang mag-asawang Grace at tukayong Richard Zamora, maraming salamat po sa inyo. Arnel Samera, good morning din po sa inyo saan man kayo naroroon. At sabi ni Sister Castle Janet, hard to be Christ-like. I agree, pero kaya natin gawin if we totally surrender to Him. Purihin po ang Panginoon. Totoo po yun. Ano po? Sino pa ito? Ayan, Sister Teresa Toyama. Ohio! Gozaimasu. Basin na nga tayo. Team Japan natin, ha? Team Japan natin. Sister Teresa Toyama, yan nga. Marites Hermosora, Kumaring Maganda, Crisanta de Vera, Christina Tinaymasi, Annabel Matsumoto. Okay? Sa Tokyo po yan. Sa Chiba, ang Sister Mamay Puruta. Nandyan din ang Sister She Villasis Ricania, ang kanyang maganda at napakabait din kapatid, Sister Girlie Otsoka, Jimenez Sisters, at si Ate Lynette Kasuya. Dito naman sa Kikugawa, ang mga Sujima, mga kapatiran nating mga Bisaya, Sakaria, mga Bisaya pa rin, mga Nakano, mga kapatiran natin. Ano po, masisigla talaga. Hindi po, pasensya na po ha. Masigla po talaga kahit saan po nakita ng mga kapatiran natin Bisaya, kahit sa ang sulok ng mundo natin makita yung mga yan, talagang may init sa ano po, sa paglilingkod sa Panginoon. At sa sa Nagoya, mawawala po ba ang Tita Grace Takagi, ang Sister Susan Wonder Woman Garulakan, mag-asawang Kenneth at Army Villesa, isang malakas na Ohio! Gozaimasu sa inyo lahat dyan sa Japan. Domo arigato! Maraming salamat po sa inyo. So, sino pa ito? Nga, sabi ni Sister Teresa Toyama, purihin ang Panginoon sa araw-araw. Okay? Sana nga po, magdalanginan tayo. Yun naman po ang isa pa sa mga comment ni Sister Castle Janet. Jennifer Gloriani, isang mapagpalang umaga sa ating lahat, anak ni Kristo. Tama? I pray for you and ministry also. Salamat, Sister Castle Janet. Ano po? Pakisama sa prayer si Edward Perez. Okay. Yan po. Edward Perez. Okay. So, nandyan pa po kayo mga kapatid, ho? Samahan niyo po ako. At sino pa ito? Okay. Julieta Panganiban, maraming salamat sa inyo. Julieta Panganiban. At Sister Estela Breboneria. Sister Estela Breboneria. Good morning, Brother Richard. Kabayan, thank you sa magandang message mo tuwing umaga. Nabibless po talaga ako tuwing umaga. God bless po sa program niyo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Isama niyo rin po ako sa inyong prayer, Sister Estela Breboneria. Okay po. So, punta na tayo ngayon dito sa Pangmaramihan. Mga kapatid, so, tiyaga po tayo. Samahan niyo po ako, ha? Kasi ito po ang payback ko sa inyo. Sa mga sasama po sa akin hanggang sa prayer at sa atin pong extra, wala po akong masabi kundi talagang patuloy nawa kayong pagpalain ng Panginoon. At salamat po sa patuloy niyong pakikiisa sa ating ginagawang programa. Eto na. Tita Los Biminda Sabio San Jose. Team America naman ito. Sa panguna Tita Los Biminda Sabio San Jose. Good morning po and more blessing din sa iyo, Tita Los Biminda. Bati na natin mag-asawang Dexter Marta Mayo at Sister Net. Ang kanilang 2 angels, ano po? Si Ezekiel at Baby Isaiah. Brother Bongski at Sister Christine Ikban. Nanay at Tatay Ben Bermejo, dyan po sa Arkansas. Okay? So, sila Brother Dexter Mar ay nasa New Hampshire, sa East po ito. Sila Brother Bong Ikban ay nasa California. Si Tatay Ben Bermejo ay nasa Arkansas. Mag-asawang Mamshi Nene at Papa Rick Dichoso, dyan naman po sa San Bernardino, California. Okay? At
ang mag-asawang Ate Pe at Kuya Bert, dyan naman po sa Cardena, sa California pa rin. Oh, so malamang wala na po akong nakalimutan sa mga mag-aasawa na binabati ko dyan sa Amerika. Ano po? Sa mga individual naman, Brother Mike Mindak, Kuya Proxy Hernandez. Speaking of mag-asawa, nandyan din po palang aking Tita Sonia at Uncle Ater Nares dyan po sa Miami, Florida. So sa Team America, maraming salamat po. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Patuloy niyong naramdaman ang kanyang pagmamahal. Okay, sa panguna mo, Tita Luz Biminda Sabio, San Jose. Team Ireland naman. Isa lang itong nasa Team Ireland. Mag-asawang John Mers, sila Kuya John Mers, dyan po sa Ireland. Good morning po, Kuya John Mers. Ano po? Patuloy niyong maranasan ang pagpapala ng Panginoon at higit sa lahat ang kanyang pagmamahal. Okay, Carolina Garbida, maraming salamat sa iyo. Bong Aurelio, maraming salamat, Brother Bong. Faith Magno Plant, thank you Lord for loving us despite of our imperfection. Tama po. Anagang, tama po yan kapatid. Christina Tantan Magkilat, good morning din po sa inyo. Felicita Seras, good morning din po. God bless you more kapatid. At ang sabi niya, change our heart, O God, and may we will be like you. May your Holy Spirit be upon us. Yan pong panalangin ni Sister Faith Magno Plants. Jonathan Herda, magandang umaga rin po sa iyo. Larry Armada, maraming salamat po. Eden Napere Pinalya, at yun na nga, nabate, ay batiin lang uli natin. Nanay at Tatay Ben Bermejo, good morning po, o kung good evening man sa iyo. Sister Arlene Moreno, so powerful words and encouraging worship. God bless you. God bless you so much. Man of God, you are an inspiration to all who are watching. You may happy morning. God bless us all. Sa tulong ng biyaya ng Panginoon, maraming salamat po, Sir Arlene Sarte Moreno. Hindi lang po pala siyang nunood, sharer din po siya. Diyos na pong bahalang gumanti sa inyong ginagawang pag-share ng ating program. Sister Lolet Bornales, thanks for sharing. God bless His wonderful words through you. Amen. Purihin ng Panginoon, Sister Lolet Bornales. Eva Lucaba Sedeño, good morning. Sister Helda Cheng, happy midweek at good morning daw po sa take care of your health. Sa inyo rin po, Sister Helda Cheng. Sister Glory Camper na imbag na bigat kakabsat. Keep safe po kayo dyan. Eloisa Balino, good attitude, Brother Richard, for being humble. God bless you more. Wala po tayo talagang pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. Kakahiya tayo magmamalaki sa harap ng Panginoon. Mga kapatid, kaya lagi po tayong magpakumbaba. Lagi po tayong magpakumbaba. Sayuri Gabata Nakano, good morning, happy midweek everyone. Mga Nakano, sa mga kamag-anakan siguro ito ng mga napuntahan namin po dyan nga sa Korea. Yung lang yung binabanggit, sa Korea, ang mga Nakano. Malamang kamag-anak po ito si Sayuri Gabata Nakano. Okay. Sis Jinkanha, maraming salamat po, hindi lang sa panonood, kundi sa pag-share. Princess Asitura, good morning, watching here in Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat, Sister Princess Asitura. At ang aking pinsan, nako, praise cousin, I love you kuya, pinakapanganay sa apo ng aking lola sa mother side. Kuya Larry Gaso, first cousin ko po ito, anak ng kapatid ng nanay ko. Salamat Kuya Larry, hindi lang sa panonood kundi sa pag-share, ha? God bless, Diyos mabalos tabi, Diyos mabalos. Virginia Tinapay Rominion, thanks for your message, Brother Richard. Salamat sa Diyos at ginagamit na gawain. Malakasan tayo sa panahon ngayon. God bless your ministry. Tama po. Lagi nyo rin ako sasama sa inyong mga prayers, mga kapatid. Elena Makatol Bunder, praise the Lord. Maraming salamat po. At Helen Ocol Olalo, maraming salamat sa iyo, kapatid. Kuya Monching Canlas, happy midweek din po sa iyo. Diyan po sa Kampugo, Hain Nueva Ecija. At speaking of Hain Nueva Ecija, Sir Lawrence, Jeng, at ang inyong apat na mga angels dyan, si Lance, si Justin, si Steph, at si Minmin. I love you guys. Alam niyo yan, kayong tinuturing kong pamilya dyan sa lugar ng Hain Nueva Ecija. Ano po? So keep safe kayo. God bless you more. Sim Iboran, sabi niya, good evening, greetings from Cruz. Cruz ba to? Cruz? Virgin Islands. Maraming salamat, Brother Sim Ibora. At ganon din kay Sister Adigo. Maraming salamat. Nina Dumasing Asuncion, happy watching from Sydney, Australia. Ito pala ay karagdagan sa ating Team Australia, no? Nina Dumasing Asuncion. Maraming salamat, Sister Ludi Igang. Nanonood siya mula sa Bayawan. At yung makikita ko sila, nagugutom ako dahil yung kanilang bayi-bayi o yung
Espasol version ng Bayawan Negros Oriental. Pag napunta po kayo ng Negros Oriental at napunta kayo ng Bayawan, hanapin nyo po yung bayi-bayi nila, ha? Ayan. Pag nakain nyo yun, minsan malilimutan nyo ang inyong pangalan. Okay. Diyan po sa Bayawan. Beatrice Mangan, good morning, Brother Thompson. Good morning. At tama, nabasa ko sa pang-comment mo ay tawag dito. Kita-kit sa Sabado, opo. Sabi, naligaw sa, sino to? Sa Yuri Gabata Nakano. Naligaw sa Gipo. Na side kami, Pastor. Sa Gipo kayo, oh. Pero sa Karia, oh. Sa Yuri, ah. Oh, sabi ko na. Pero mga kamag-anak kayo, ano po? Pero nasa Gipo kayo. Okay, salamat, Sister. Sa Yuri Gabata Nakano. God bless you more. Okay, so, Elena Makatol Bunder, maraming salamat din po sa inyo. Marlon Anthony, good morning. At patuloy ka rin pagpalain ng Panginoon. Si Sir Eloisa Galvez, maraming salamat, nanonood siya sa San Ildefonso, Bulacan. Nandyan pa kaya ito, Sister Liana Sagucio DC Cruz, good morning, Brother Richard. Evening sa amin to everyone. Oo nga po, evening na sa Canada kayo, no? Sister Liana Sagucio DC Cruz. Mabella Patero, salamat, Brother Richard sa Debo. Lahat may weakness at minsan parang di natin kaya, pero tulong at biyaya ng Diyos mapananagumpayan natin. Lahat sabi, consider it joy. I am weak, I become strong in the help of God. Tama po. Lalakas tayo sa tulong at biyaya ng Panginoon. Salamat po sa napakagandang mensahe. Talaga namang nagbibigay po ng pag-asa at inspirasyon. Praise God. Salamat, Ate B. Rosales ng San Jose, Occidental, Mindoro. John Paul Talatayod, maraming salamat din po sa inyong panunood. Nino Pedrera, maraming salamat. Sister Elsie Billones, Eloisa Galvez, maraming salamat. God bless you more. At Sister Mary Rina, ito pala, Team Japan din ito. Ohio, gozaimasu. Blessed morning po, Brother Richard, sa lahat ng viewers. God bless your ministry. More power. God bless you more and more power to you, kapatid na Marie Rina. At of course, mawawala ba? Pahuli ba ang Team Singapore? Okay? Nandyan ang Sister Anna Lipital Corin Manipol. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon, Sister Anna Lipital Corin Manipol. Team Bulacan naman ito, Sister MJ Pablo. Maraming salamat. Brother Tony Pilayo. Brother Tony, taga saan po kayo, no? Sana sabihin niyo susunod para at least maano kung pati saan lugar kayo naroon. Okay? So, ayan, isa ring taga Bayawan pa. Lugar ng Bayi-Bayi. Brother Bryant Malayo, God bless you more, kapatid. Christine Joy Valdez, maraming salamat din po sa inyo. Rocky Tulog, Tol, I love you, ha. Good evening, Tol. Ganda polo natin. Anong size niyan? Nanonood kami ni Nanay now. Ay, si Tatay, nasaan? Nanay! Oh, Rocky Tulog, I love you. Oh, at Nanay, keep safe po kayo. Thank you, Lord. At kayo nakarating ng ligtas dyan sa inyong lugar. Okay, Sally Soleta, ipanalangin natin magbagong masamang ugali nila. Maraming salamat, kapatid. Richie Bodoy, morning, kapatid na rin. Praise God sa panibagong inigay po sa ating pakikisama din sa prayer. Ang asawa ko, kapatid na Richard, kasi walang tawag yung agency hanggang ngayon. Kahanap ng iniwasan makalabag. Okay. Okay, mga kapatid, salamat po sa magtsatsaga na hanggang sa tapos na ating programa. Okay? So, ito, tinuturing ko ng mga kapatid din sa laman. Sister Lovely Apostol Capobres, asawa ng isang masipag nating pastor dito po sa CLC. Kapatid, kumusta sa ating buong angkan dyan? Ha? Sabi kay tatay, lalo na, love ko siya. Lulu Yense, good morning, Brother Richard, at sa lahat. Good PM, Toronto. Onting kembot na lang, makakauwi na. Oy, Sister Lulu, ha? Pag nakauwi ka, sinabi mo, ha? Anyway, kidding aside, praying for your safe journey, kapatid na Lulu Yense. Ingat po kayo. Okay? Sis Jinkan, ha? Dan, subscribe sa YouTube, bro, Richard. Yung signal ko mahina. Sige lang, at least salamat po. Jane Francisco Labiaga, maraming salamat si Sir Jane. Brother Luis Cargo Sornet. Okay, sino pa ito? Francia. Okay, Francia. Sino pa? Sino pa?
Okay, Elena Makatol Bonder, okay. From Germany. May Germany pala tayo, oh. So from Germany, batiin ko na rin po, dalawa na ating team Germany. Sister Bina Bacharo Villa. Oh, dyan po sa Germany. Sister Elena, maraming salamat. Di ka lang po nag-share. Ay, hindi ka lang nanonood, nag-share ka pa. Bahala na po ang Panginoon na gumanti sa inyo. At titingnan po natin. Okay, Ren Kayabyab up from Tarlac City. God bless your ministry. God bless you more. Brother LD, maraming salamat din po sa inyo ha, Brother LD. At sino-sino pa itong baka nandito mga kapatid, tiyagain na natin. O, ayan. Si Sir Annabel Matsumoto, pag nabanggit ko na kanina, batin uli natin. Ohio, gozaimasu, si Sir Annabel Matsumoto. Keep safe ha sa iyong pagtatrabaho. Okay. Ademor Tablada, maraming salamat sa iyo kapatid. Ademor Tablada. Pukoy Glandes Palyaria, maraming salamat Brother Pukoy Gallandes Palyaria. Ayan, Tita Julie. Kayo po yung mother ni ni Brother Rodel. Opo, kasama po kayo sa ipapanalangin po namin ngayon. Kumusta na po kayo, Tita Julie? Hoping na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Okay, so sino pa ito? Wait lang po. Banggit na ba natin? Berhinia Tinapay Rominion. Maraming salamat po Okay. Sino pa? Sayer Linjoy. Maraming salamat si Sir Sayer Linjoy. Maraming salamat po. Patuloy kayo ingatan ng Panginoon at pagpalain. Sino pa ito? Sabi na aking kapatid na lovely apostol kapobres. God bless you, Brother Richard, for your tireless, Brother Richard Thompson, praise be to God, for your tireless effort in His ministry. Purihin ang Panginoon, kapatid na lovely joy apostol. Kay Dulay, maraming salamat. Sister Kay Dulay, maraming salamat. At sino pa? Okay. Sino pa ito? Halos lahat naman na yata. Ano po? Si Brother Jonathan, ano to? Ano ba yan? Yun ha? Ayan. Ay. Okay. Emmanuel Elihido. Sino pa ba? Ako mga kapatid. Jonathan Herda pa shoutout Brother Richard. Dito sa Junk Shop, Jensan. Nakikinig po kami. God bless. Brother Jonathan Herda, kung nandyan pa kayo, shoutout dyan sa inyong Junk Shop ha, sa Jensan. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong ingatan ng Panginoon. Okay? Sino-sino man kayo dyan sa inyong junk shop. Sana patuloy rin po kayong manood. Ano po? Sino pa ito? Cecilia. Maraming salamat, Cecilia. Kung nandyan ka pa. Anyway, kung umalis na, thank you pa rin po sa inyo. At of course, nandyan po, Tita Grace Takagi, sabi niya, may Filipino church na po sa Gipo, Brother Richard. Doon na rin ako nagsisimba. Marami na rin kami sa awa ng Diyos. Oy, praise God, Tita Grace Takagi, ha? Nakita ko yung beauty mo nanggugupit na, ha? So, basta keep safe, Tita Grace. Praying for you. Ohio, gozaimasu. Ayan, ha? Sa lahat ng mga kapatiran natin, Tita Grace, sa Gipo, ha? Pakibati niyo po ako. Pakibati niyo po sa kanila. Okay. At welcome si Sir Sayuri Gabata Nakano. Si Ren Kayabyab from Tarlac, maraming salamat. Sino pa to? Luloy, makakauwi po, galing work po. Work lang pala, akala ko dito sa Pilipinas. Sige lang. Please pray po sa paghahanap ng trabaho for good health of family. Ren Kayabyab, trabaho.
Sensya na po ha, pinagtsatsagaan natin itong mga message nyo para at least wala pong ma-miss hanggat maaari. Okay, sino pa? Gerald Duke Arabia Andrade watching from Vancouver. Okay, Brother Richard, God bless. Oy, Brother Gerald Duke Arabia Andrade, maraming salamat po sa inyo. Sana'y nandyan pa kayo. Pero ganun pa man, maraming salamat sa pagsilip nyo sa ating program. Okay, sino pa to? Prayer request, approval of my wife's spousal application. Approval, okay. Spouse, ayun. Spouse application. Tapos, swab test. Okay, ha? Baby Lucas. Ayun pa na. Ayan. Sa magit pa rin 50 ang nandyan. Ako, super thank you po talaga sa inyo. Okay. So, ayan. Tayo po'y mananalangin. Wala na po. Hoping na nabasa kong lahat. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos. Lubos pong nagpapasalamat ang iyong mga anak. At pinagkalooban mo ng panahon, pagkakataon. Sa kabila ng hindi pagiging karapat-dapat. Salamat at patuloy nyo kaming tinitingnan sa katwiran ng aming Panginoon Kristo. Salamat at patuloy nyo kaming pinagtsatsagaan. Salamat at patuloy nyong pinararana sa amin hindi lang ang iyong pag-iingat, hindi lang ang iyong pagpapala, kundi higit sa lahat, sa patuloy yung pagmamahal sa kabila ng aming mga kalagayan. Narito po, patuloy kong hihilingin sa bukod tanging karapatan ng aming Panginoon Kristo, ang mga kahilingan na nais naming ipailan lang sa inyo sa mga sandaling ito. Mga kapatid sa buong mundo, patuloy ko pong dinadalangin ang bawat isa'y mag-reflect sa amin ang karakter ng aming Panginoon. Saan mang dako mo kami pinahintulutang manirahan, naway makita sa amin ang iyong wangis. Kami maging liwanag, magsilbing asinan sa sanlibutan ito. Akin din pong idinadalangin. Kung anuman ang mga pangangailangan ay patuloy niyo pong sapatan. Panginoon, nadalangin ko lahat ng mga kapatid na may mga karamdaman sa kanilang pangangailangan. Patuloy niyo pong tugunan. Di ka po namin inuutusan, kami po'y nagsusumamo. Narito po ang mga natatanging kahilingan na ipagkaloob na ipaabot sa programang ito. Sister Julie Amansek, na meron po siyang GERD acid reflux. Panginoon, kaawaan niyo po ang kapatid na ito. Hipuin niyo po ang kanyang karamdaman ng inyong mapagpagaling na kamay. Panginoon, gumamit po kayo ng mga doktor at tamang gamot na magagamit sa kanyang katawan upang manumbalik ang kanyang kalusugan. Kaawaan niyo po, Sir Julie Amansik. Kung din po, Brother Edward Perez na meron pong karamdaman, anuman ang nararamdaman na hindi maganda ng kanyang katawan, naway patuloy niyong hipuin ito ng inyong mapagpagaling na kamay. Ingatan po. Kung maaari, ibigay rin po ang pangangailangan sa araw-araw. Iparanas niyo po hindi lang ang inyong pag-iingat, kundi ang inyong pagmamahal. Idinadalahin ko rin po ang husband ni Sister Richie Budoy, na ngayon ay naghihintay hanggang sa ngayon di tinatawagan ng kanilang agency. At naway, mabigyan mo po siya ng kaukulang trabaho, Panginoon, na hindi niya malalabag ang kabalanan ng iyong sabat. Alam po namin, Panginoon, kami magtatapat, nagtitiwala, lahat ng mga bagay ay pawang idaragdag mo sa amin. Kaya tulungan mong magtapat ang buong family na ito. Kahit pa nga sa kawalan ng trabaho, na may patuloy ding manindigan
ang asawa ni Sister Richie, upang sa gayon, mag-reflect din sa Kanya, O Panginoon, ang iyong karakter. May kahilingan ang Brother Ren Kayabyab, ang approval ng kanyang asawa sa Canada. Nawa Panginoon, ipuin mo mga pusong titingin ang kanyang mga papers, mag-i-interview. Naway, tugunin niyo ang kanilang kahilingan. Ganun din po, naway maging negative sa swab test si Baby Lucas. Waan po ang batang ito at palakihing may pag-ibig at may pagkatakot sa inyo. Panginoon, kung meron po akong mga messages, may mga kahilingang hindi nabasa, kayo ang higit na nakakaalam kung ano ang kanilang pangangailangan. Ihilingin po namin ang ikabubuti namin, pero higit sa lahat, kayo ang mas higit nakakaalam kung ano ang mas higit na makakabuti sa bawat isa. Kaya bagamat kami po humihiling, Panginoon, hindi ka namin inuutusan, ay po'y nagsusumamo na dinggin niyo ang aming mga kahilingan ayon sa iyong kalooban. Amin po itong tinanggap sapagkat tinihiling namin hindi sa aming mga sariling karapatan, kundi sa bukod tanging karapatan ng ayon kay Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. Ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli po akong nagpapasalamat na kayo'y nariyan. Ano po? Maraming salamat po. At sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos, tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid, abang kapatid sa Panginoon Jesucristo, Brother Richard Thompson na nagpapanukala. Sa awa, biyaya ng Panginoon, pinapanukala ko po na hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ako po ay masaya, nagugugol ng aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Kaya sana kayo din po mga kapatid, ano ho? Po, isa po tayo, pare-pare tayo magpanukala para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay o kung kinakailangang abuti ng kamatayan, tayo po'y maglilingkod, mananatili, magtatapat, at patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. O ayan! Lagi pong tatandaan na mahal ko po kayo, pero masigit po ninyong tatandaan na kayo at ako ay masigit na minamahal ng ating Panginoon. Ayan mga kapatid, ano? Tayo po'y naway mag-reflect. Saan mang dako tayo ng mundo, mag-reflect ang karakter, ang imahe, ang wangis, ang larawan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At huwag kalilimutan na tayo pong lahat ay magdalanginan sa isa't isa. Sana po sa tulong ng biyaya ng Panginoon, tayo'y magamit niyang mabisang kasangkapan para sa kanyang kaluwalhatian. Bye-bye for now mga kaibigan at mga kapatid. Kung lulubin ng Panginoon, wala nang 12 hours ha. 7:30 na, no? Wala nang 12 hours. Kikita-kita po ulit tayo para sa ating Sabbath School lesson mamayang gabi. At muli, lalong-lalo na po sa inyo, nananatili. 49 pa po kayo na hanggang ngayon nandyan. Super duper to the optimum ang akin pong appreciation sa inyong pakikiisa sa Panginoon una. At ganoon din po sa inyong abang lingkod at sa ating abang programa. Bye-bye for now mga kapatid. Tandaan, love ko po kayo. God bless!